What's up guys, for today's video nga pala mga idol, no, meron naman tayong kakatapos ko lang na unit, no, yung laruan natin na PVC tuigan. So ito siya mga idol, no, kay may-ari nito si Boss Abay Backyard, no. So sa kanya to. So medyo natagalan tayo dito mga idol pagtapos, no, kasi yung nakaraan ay kinamahan tayo ng trangkaso, no, nagkalag tayo ng ilang linggo kaya na-delay. So ngayon tapos na. Ito siya, bali pump type to siya mga idol, no. Yan. Tsaka ano lang to, 40mm body chamber niya. So 3 dividers to siya, bolt action, no. Yan. So may scoop, pero yung hindi to kasaling scoop, no, kasi sa akin to ang pinagawa niya is ito lang, no, yung unit lang mismo, kasi siya na mismo ang bibili ng scoop. So nilagay ko lang to para makuha ko yung alignment ng scoop dito sa barrel, no, para hindi tabingi siya ba. So yun, ito nga pala mga idol, 40mm body chamber to siya, tsaka 3 dividers, pump type, no, tinecharge all. So yan, no, mahaba siya. So maganda sana ganitong forma, mas realistic siya pag ganito tapos naka-butane, kasi wala nang ganito, no. So kung naka-butane siya, ito wala na to, hanggang dito lang siya, kasi yung butane tank maliit lang man yun, hanggang dito lang siya. So ang gusto ni boss, ganito pump type, no, kasi yun ang gusto niya. So sinunod natin yung gusto niya, no, na pump type. So maganda din naman pump type, no, para siyang yung converted na foot pump na airgun or CO2 converted sa PCP, no, parang ganito, lalagyan ng battle tank. So yun. So hindi na nito malagyan natin ng ano mga idol, yung silencer, kasi pag nilagyan natin, pag pump, maaabot siya, mababang ano siya, tong bangga ba. So hindi na. So okay lang sa kanya, wala namang ano dito, yung parang silencer na design, no. So yan lang mga idol, no. At saka ang bolt action nito mga idol, para sa ano lang talaga siya, sa pang denatured, no, kasi hindi siya pwede i-convert natin sa butane. Kung sakali i-convert, kung sakali mai-convert natin to sa butane, dito na siya, dito magiging slide barrel na siya, no, papunta na doon ang kasa. Kasi yung ginawa ko dito sa ito, yung sa bolt niya mismo, isa lang ang butas nito. So kung gawin natin sa butane, wala siyang exhaust. Pag ginawa natin siya ng exhaust or butasan natin siya, dito na siya tatama, sisingaw na siya, no. Yan, dito wala siyang, kasi dito tayo naglalagay ng bala, no. Okay lang sana ganitong design ang kasa, pag dito tayo naglagay ng dito banda yung lagayan ng bala, no. Kaso lang ang mangyayari pag ganung setup, hahaba itong body chamber natin, no, kasi yung chamber natin dito uurong siya dito. Bali dito yung banda yung T, dito siya banda, para may bakante siya dito sa bolt, kasi dito tayo banda sa likod ng T maglagay ng bala. So ito uurong siya. Ang tendency doon, itong body chamber naman hahaba, so plus barrel pa, parang magkasunod lang silang haba dito sa barrel, no. So kung iksian naman natin yung chamber, ganito lang din kahaba, pero dito na siya, pwede naman, kaso 2 divider na lang siya, no. Syempre 40mm body chamber lang to, so saktuhan lang yung power niya pag 2 divider ang gagawin natin, no. So itong ginawa ko, ano talaga siya, 3 dividers, no, para ano, kasi may diferensya talaga mga idol, no, mayroong kunting diferensya sa divider, no. Sa ano lang, sa observation ko lang sa aking gawa, no, kasi na try ko yung 2 divider, 3 dividers. So mas may power ng kunti itong 3 dividers, no, pero hindi naman magkakalayo.
siguro sa setup lang din, no? Siguro yun ang setup ko. Depende rin sa ibang maker kung meron din kasi ibang maker na same lang ang lakas ng gawa nila, no? Sa 2 dividers tsaka sa 3 pareho lang daw. So kung ganun ang setup, mas maganda kung ganun kasi pwede iksian lang natin yung chamber, no? Kung maiksi lang ang body chamber, nasa 12 inches lang, tapos kasing lakas niya yung 17 inches na body chamber, mas okay yun mga idol kasi maiksi siya pero powerful, no? Malakas siya. So ito sa atin naka 17 inches to eh, dala dito sa kanyang iksi sa likod. Overall nito hanggang dito 17 inches, no? So hindi kasali itong tank. So itong tank traded, no? Hindi siya naka-direct dito yung direct tank dito sa body chamber. So separate yung tank niya dito, trade lang. Maliit lang kasi hindi natin pwede habaan kasi pag hinabaan natin tong tank, ito lalagpas na siya dito. So medyo hindi na siya maganda tignan, no? So hanggang dyan lang siya, maliit. Pero ganitong tank kaliit, kaya naman siyang pag nilagyan mo ng denatured, isang takip ng coke, no? So yun, puputok siya ng hanggang 30 to 40 kaputok sa isang coke ng litro. Bawat pump nito mga idol, 2 pump lang. Hindi natin pwede pasubrahan ng pump kasi malunod siya, no? So 2 pump lang. Kaya lang di natin masubukan dito, no? Pero may video tayo na sinubukan natin to. I-upload natin yun, no? Yung ilan ang putok sa isang load ng isang takip ng Flying Tiger o denatured, no? So yun mga idol, no? Ilagyan ko na siya ng railings, no? Para kay boss sa scope na bili niya. Kasi yung plano niya, ang gagawin niyang ilagay dito na scope is yung Discovery. Yung Discovery daw yung gusto niya, or kaya yung BSA. Itong scope na sa akin, yung ito, pang ano ko, pang seating lang is Bushnell, no? So kahit ganitong scope lang, mga ganitong okay na, goods na rin. Basta nasa tamang pag-set lang, no? Makuha mo yung sakto na zero. So yun, bali ito yung chamber, yung barrel niya, sleeve lang to siya, hindi siya threaded. Papasok lang siya dito, fit na fit din siya mga idol. Tapos meron siya ditong tornilyo, no, lock. So may butas to siya. Pag siya, naka-center siya diyan siya papasok yung tornilyo para talaga yung matibay siya, no? Hindi siya nagalaw kahit anong putok. So yan, dito tayo maglalagay ng bala pagkasa natin. Pero ang mechanism nito mga idol sa pag load nito, pump muna bago ka magkasa, lagay ng bala. Kasi pag kasa ka muna tapos pump ka, hindi papasok yung hangin kasi yung butas dito sa T nabarahan dito mismo sa bolt action natin, no? Dito. So hindi siya papasok, matigas siya i-pump dito, parang pigil siya kasi nabarahan yun. Kaya close muna siya. Pump, pag tapos mo ng pump dalawa, kasa ka, no? So malambot lang po yung kasahin mga idol, no? Kaya lang ng isang daliri. Yan. So walang singaw yan kasi may dalawang malalaking o-ring yan dito, tsaka dito, no? At saka itong mismong bolt natin, fit siya dito sa PVC-T natin, no? Tapos nilagyan ko ng dalawang o-ring para sigurado. So malalaman nyo mga idol kung singaw yung gawa nyo. Nakalock yan lahat. I-lock mo yung bolt action, tapos ihipan mo tong barrel, no? Ihipan mo kung may sisingaw. Doon mo malaman kung saan banda yung may singaw, kung may singaw ba dito o dito. So ito mga idol, wala, no? So yan, hindi ko na na-video mga idol yung step by step sa pag symbol nito, no? Kasi masyadong mahaba. Tsaka tapos tayo sa times pag yung mag-video sa tao nito, sa pag-assemble ng ganito sa mga parts. So ito na lang yung kabuuan. Kasi yung last na video ko nito, hindi pa natin nabuo, no? So ito siya, finished product na, no? Kabarnish siya, nakapintura. Ayan. So
straight yung scoop natin na nalagay para doon sa ano ni boss ay ganun din straight yung ano paglagay niya ng scoop. Kasi pag nakatabingi yun, hindi siya tatama doon. Tsaka mahirapan ka maghabol doon sa crosshair niya pag nakatabingi yung railings, no? Kasi kung doon papunta yung scoop, minsan masagad mo na dito pero hindi mo pa talaga mahabol yung gitna kasi mas pabor dito. Kaya mas mainam na nakaano talaga siya, naka-align ng maayos yung straight talaga siya, no? So yan lang muna mga idol, no? Sa ano pala, trigger ito dito sa loob, no? Ito sa loob. Bali may 3 tornilyo yan siya. Pag nag-weak, tanggalin lang, hilain mo lang ganyan. So pagkuha mo na doon ang trigger niya. So wala tayong makita ng wire dyan, no? Sa ilalim dito gadaan, punta dito. Yan. So shoutout nga pala kay Boss, no? By Backyard, no? So ano din po to siya, parang may business din siya, no? So yan siya, yung page niya or yung profile niya ata. Basta kasi meron din ano din po daw siya yung meron din siyang business na online din, no? Nag-ship din siya ng hindi ko lang natanong kung ano yung mga ano niya, mga produkto niya, no? So salamat sa iyo, boss, no? So ito na yung unit mo, no? Pwede na to i-ano natin bukas. So yun lang mga idol, no? At huwag kalimutang mag-subscribe, no? At pag-click na rin sa notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa na video natin gagawin na tulad nito, no? Saka sana mayroon na tayong mahabang panahon para makagawa na tayo ng mga ibang design. So makagawa tayo ng mga ganito na nakabaon talaga yung chamber, no? Para mas malinis siya tignan. Realistic air gun siya ba? Yan. Kasi kadalasan yung ginagawa natin yung salpak lang, no? So ito yun lang kasi ang matagal yung paggawa ng woodbat dito kasi wala tayong gamit na pang kanal, yung malalim, mano-mano lang. Tsaka yung time ko wala, linggo lang talaga yung time ko kasi Monday to Saturday meron tayong trabaho, no? So hindi natin pwede iwan yun kasi yun naman talaga anak buhay natin, no? So sa paggawa nito yung ano ko na lang to, yung parang libangan ko lang, no? So sa mga nag-ano, message sa akin yung nag-ano, sinasabihan ko na talaga na yun lang ang time ko, hindi ko talaga sila agad-agad magawa yung papagawa. So binibigyan ko sila ng 15 days, no? Pag maganda yung ano natin, maganda yung panahon, tsaka maganda yung pakiramdam natin, yung ganun, hindi tayo magkasakit, 15 days tapos na, para tuyo din yung pintura, tsaka complete na siya para hindi rin short ako sa time, no? So yun lang mga idol, at maraming salamat sa inyo and God bless.